May kakaibang kakayahan ang isang magandang babae. Nakakakita siya ng nakakatakot na pulang linya sa ulunan ng tao. Kapag nakipagtalik ka sa isang tao, may pulang linya sa ulo nila. Ang mga pulang linyang ito ay tinatawag ding S-lines. Ang S ay para sa social, sex, at sikreto sa English. Habang dumadami ang relasyon, dumadami rin ang S-lines. Para kay Shin, ito ay hindi biyaya kundi sumpa. Noong bata pa, gumuhit si Shin ng larawan. Nakaugnay ang ama niya sa asawa at tiyahin sa pulang linya. Natuklasan ng kanyang ina ang lihim ng mga pulang linya. Sa huli, pinatay niya ang taksil na asawa gamit ang kutsilyo. Simula noon, madalas nang managinip si Shin. Napapanaginipan niya ang inang puno ng dugo. Minsan, naisip niyang mamatay para iwasan ang mga linya. Pero anumang gawin niya, laging mahimalang nakakaligtas siya. Walang magawa, kinailangang isuko ni Shin ang ideya ng pagpapakamatay. Para di makita ang nakakatakot na pulang linya, nananatili siya sa loob ng bahay at umiiwas sa tao. Tinatakpan niya ang mga bintana gamit ang karton. Lagi siyang nakashades at nakakulot sa bahay hanggang ngayon. Nang araw na yon, may babaeng natagpuang patay sa kanyang bahay. Dumating si Detective Han para mag-imbestiga sa lugar. Ayon sa kapitbahay, may lalaking naka-helmet na pumasok sa apartment ng babae noong gabi. Balak ni Han na simulan ang investigasyon sa lalaking ito. Napanood ni Shin ang balita tungkol sa kaso. Nakita niya sa footage ang lalaking naka-helmet na pumasok sa gusali ng krimen. Ang mas napansin ni Shin ay may isang pulang linya lang sa ulo ng lalaki. Ngayon, bihira ang may isang partner lang, tulad ng bihira ang may 100 na partner. Itinuro ni Shin ang hinala sa lalaking naka-helmet. Lumapit siya sa bintana at nakitang pumasok ito sa kabilang apartment. Ang babaeng ito ay madalas magbigay ng prutas kay Shin. Siya ay isang mabait at magiliw na kapitbahay. Nagulat, mabilis na kinuha ni Shin ang telepono para tumawag. Ngunit natuklasan niyang kasintahan lang pala ito ng kapitbahay niya. Malalim na nag-uusap ang dalawa sa kabilang kalye. Mabilis na ibinaba ni Shin ang emergency call. Kasabay nito, nahulog siya sa isa pang guni-guni. Nakita niya ang maraming pulang linya sa harap ng kanyang mata. Parang nakulong siya sa larangan ng digmaan ng pagnanasa. Kinabukasan, tumawag ang kasamahan ni Detective Han. Nalaman niyang may nag-report sa pulisya noong nakaraang gabi. Ang tumawag ay nakatira din pala sa kanyang apartment complex. Ang address ay nasa tapat mismo ng kanyang unit. Agad siyang bumisita doon si Han. Sa butas ng pinto, nakita ni Shin ang pulang linya sa ulo ng lalaki. Bagamat detective, si Han ay kilalang playboy. Madalas siyang nakikipaglandian sa mga babaeng kasamahan pero hindi seryoso. Tumanggi si Shin na buksan ang pinto. May lalaking kapitbahay sa itaas na nagkataong bumaba. Sinabi niya kay Detective Han na may nakatira doon pero di lumalabas. Nagpumilit si Han at patuloy na kumakatok. Umaasa siyang magbibigay ng patotoo si Shin. Dahan-dahang binuksan ni Shin ang pinto. Ipinaliwanag niya na nagkamali siya. Ang naka-helmet kagabi ay boyfriend ng kapitbahay. Sumuko si Han at umalis. Pero ng gabi, nakita ni Shin sa peephole ang isa pang naka-helmet. May isang pulang linya lang din sa itaas ng ulo niya. Bukod dito, 3 sunod-sunod na pagpatay ang nangyari sa lugar. Nalaman ng junior na ang huling 2 biktima ay nakausap ang isang lalaki. Ang lalaking ito ay guro sa lokal na high school, si Mr. O. Nakatira siya sa parehong kompleks ni Han. Nang makita ang larawan, agad na alala ni Han si Mr. O, kapitbahay na nagsabing si Shin ay shot-in ngayon. Siniyasat ng junior na kasamahan ang kahina-hinalang Mr. O. Natagpuan niyang hindi nakalock ang pinto ng lalaki. Pagpasok, natakot siya sa silid na puno ng kakaibang pula. Tinawagan niya si Han, di alam na si Mr. O ay nakatago sa dilim at inambus siya. Nagtamo ng malubhang pinsala ang junior na kasamahan. Si Mr. O ay nagsuot ng helmet at pumunta sa kabilang gusali. Napansin ni Shin ang kilos ng lalaki. Nakita niyang ang pulang linya sa ulo ni Mr. O ay konektado sa babaeng kapitbahay na nagbibigay ng prutas. Naisip niyang nanganganib ang babae. Kumuha siya ng kutsilyo at mahiyaing lumabas ng bahay. Ngunit ang labas ay masyadong bago at nakakatakot para sa kanya. Bigla siyang nagka-panic attack at nawalan ng malay. Si Mr. O ay dumating sa bahay ng babaeng kapitbahay. Akala ng babae boyfriend niya ito pero dating kasintahan pala. Si Mr. O ay tumingin sa ulo ng babaeng kapitbahay. Nakakita siya ng 10 pulang linya sa itaas nito. Galit na galit, balak niyang patayin ang babae. Buti na lang, dumating si Shin, may hawak na kutsilyo. Matapang na inagaw ni Mr. O ang sandata at sinaksak si Shin. Sa sandaling yon, dumating si Han sa bahay ni Shin. Mula sa malayo, nakita niya ang kakilakilabot na eksena sa kabilang apartment. Sa kritikal na sandali, binaril niya ang lalaki mula sa malayo. Mr. O ay binaril at nasugatan. Sa huling hininga, nakita niyang nawawala ang mga pulang linya sa harap. Namatay ang lalaki at nailigtas ang babaeng kapitbahay. Ngunit alam ni Shin na hindi pa tapos ang lahat. Kanina, napansin ni Shin na nakikita rin ni Mr. O ang mga pulang linya. Ang karanasang ito ay lubos na nakaapekto kay Shin. Napagtanto niyang ang kanyang kakayahan ay maaaring makapagligtas. Bigla, nakatanggap si Shin ng misteryosong text message.
Sinabi ng tao na nakikita rin niya ang mundo ni Shin. Sinabihan siya nito na pumunta sa lokal na high school. May lihim daw na dapat niyang tuklasin doon. Habang nag-iisip si Shin, iniimbestigahan pa rin ni Han ang mga pagpatay. Lagi niyang nadarama na hindi sapat ang motibo ni Mr. O sa pagpatay. Natuklasan ng investigasyon na bago matake, si Mr. O ay paulit-ulit na bumubulong ng tikaligtasan. Naramdaman ni Han na may higit pa sa mga pagpatay ni Mr. O na dapat alamin. Para malaman ang totoo, pumunta si Han sa bahay ni Mr. O. Nakita niya ang kwartong puno ng pula. Nang binuksan ang flashlight, nakita niya na ang pulang parang dugo sa dingding ay mga magugulo at magkakasalabid na pulang linya. Sa istasyon ng pulis, sinuri ni Han ang mga litrato ni Mr. O. Napansin niya na si Mr. O ay may salamin sa mga litrato. Ngunit pagkatapos ng insidente, nawawala na ang salamin na dapat nasa kahon ng ebidensya. Pumunta si Han sa high school kung saan dating nagtrabaho si Mr. O. Tinanong niya ang homeroom teacher na si Lee Jujin. Gusto niyang malaman kung si Mr. O ay laging nakasuot ng salamin dati. Si Lee Jujin, kilalang maganda at mabait na guro sa paaralan, ay malapit sa mga estudyante. Sinabi niya na hindi niya nakitang nagsuot ng salamin si Mr. O kailanman. Matapos ang pagtatanong, ang tingin ni Han ay naanod sa dibdib ng babaeng guro. Napansin niyang natanggal ang isang buton sa kanyang shirt. Si Lee Jujin, na walang pag-aalala at walang pag-iingat, ay pindutin ito sa harap mismo ni Han. Pagkatapos lamang ay iniiwasan ni Han ang kanyang nagnanais na mga mata. Nang gabing iyon, binisita ni Han ang bar na madalas puntahan ni Mr. O. Inihayag ng bartender na kakaiba ang kilos ni Mr. O kamakailan. Sa tuwing umiinom siya, itinuturo niya ang ulo ng mga customer at nagsasabi ng iba't ibang numero. Malinaw na naalala ng bartender na si Mr. O palaging nagsusuot ng salamin kapag nagbibilang. Itinala ni Han ang bawat kahina-hinalang punto. Bago siya umalis, nakipag-flirt siya sa isang babae para magsaya. Matapos ang isang buong gabi ng pagmumuni-muni, nagpasya si Shin na umalis sa bahay upang tuklasin ang katotohanan. Matapos ang kanyang pag-iisip, nilinis ni Shin ang kanyang bahay at pinunit ang karton na tumatakip sa mga bintana. Pumasok siya sa labas ng mundo. Lumipat siya sa lokal na high school. Sa high school na ito, nakilala ni Shin ang isang kakilala, si Kang Seonai. Ang dalawa ay dating magkaklase sa middle school. Sa loob ng paaralan, si Kang Seonai ay target ng pang-aapi. Madalas siyang kinaladkad sa bubong ng mga babaeng kaklase at pinahiya. Nagkataon na si Kang Seonai ay pamangkin ni Han. Magkasama sila sa bahay, pero di sila malapit sa isa't isa. Hindi ikinuwento ni Kang Seonai ang mga problema sa paaralan. Nang araw na yon, inapi na naman siya ng mga kaklase. Nakialam si Lee Jujin para paghiwalayin ang mga nag-aaway. Ipinagtanggol niya si Kang Seonai sa harap ng lahat. Pagkatapos ng klase, may nakita siyang salamin sa locker niya. Dahil sa kuryosidad, sinuot ito ni Kang Seonai. Nagulat siya nang makakita ng pulang linya sa ibabaw ng ulo niya. Nang umuwi si Han, nakita niya ang mga pulang linya sa ulo nito. Hindi maintindihan ang nangyayari, tumakbo siya palabas ng bahay. Sa labas, nakita niya na halos lahat ay may iba't ibang bilang ng pulang linya sa itaas ng ulo. Ang mga pulang linya ay magkakaugnay at kumalat, bumubuo ng nagliliyab na mundo ng pagnanasa. Sa sandaling iyon, biglang naunawaan ni Kang Seonai ang kahulugan ng mga pulang linya. Sa paaralan, napansin ni Kang Seonai na maraming kaklase ang may pulang linya sa itaas ng ulo. Kahit menor de edad pa, maraming kabataan ang nakatikim na ng ipinagbabawal na prutas. Sa mga mag-aaral na may pulang linya, nakatuon si Kang Seonai kay Kim Hae-yeon, ang madalas mang-api sa kanya. Natuklasan niya na si Kim Hae-yeon ay may 2 pulang linya sa itaas ng kanyang ulo. Isa ay konektado sa guro ng panitikang Koreano na may linya rin sa ibang babaeng estudyante. Hindi mapigilan ni Kang Seonai na malungkot sa paglala ng moralidad sa mundo. Kasabay nito, may plano siyang nabuo. Nang muli siyang binubuli ni Kim Hae-yeon, hindi na natakot si Kang Shona, sinabi niyang si Kim Hae-yeon ang dapat mahiya. Nalito si Kim Hae-yeon pero patuloy pa rin siyang nanakit kay Kang Shona, biglang dumating si Shin at sinigawan si Kim Hae-yeon na tumigil. Nagbanta si Kim Hae-yeon pero nagkunwaring tatalon si Shin kasama siya. Namutla sa takot si Kim Hae-yeon. Nangako siyang hindi nagagalawin si Kang Shona, pero may plano si Kang Shona para maghiganti. Lihim niyang kinuhanan ng litrato si Kim Hae-yeon at guro sa hotel. Natanggap ni Kim Hae-yeon ang mga litrato pero hindi siya natakot. Ipinagpatuloy niya ang lihim na relasyon sa guro. Sinabi niya kay Kang Shona na guro lang ang parurusahan. Bilang menor de edad, wala siyang pananagutan. Tumugon si Kang Shona ng malamig na tawa. Binalak niyang ibaling ang baril sa iba. Kinabukasan, ipinadala niya ang mga larawan ng affair sa guro ng panitikang Koreano. Hiningi niya na maghanda ng 20 milyong won. Pinagsamantalahan niya ang guro. Dahil balak ni Kang Shona tumakas, akala niya ay walang pakialam ang tiyuhin niya. Nang malaman mula kay Kim Hae-yeon na si Kang Shona ang nagpadala, nagpanik ang guro. Natakot siyang matuklasan ng pamilya ang relasyon niya sa estudyante. Bukod dito, alam din ni Kang Shona ang mga affair ng ibang guro sa paaralan. Ipinadala niya sa bawat guro ang kani-kanilang larawan ng affair. Sa paghawak ng impluwensya, nawala ang dating imahe ni Kang Shona bilang biktima. Umunlad siya sa kanyang mga kaklase.
Napansin ni Shin ang pagbabago ni Kang Shona, nakita niyang laging nakasuot ng salamin si Kang Shona kamakailan. Hinala niya na ito ang parehong salamin na ginamit ni Mr. O noong panahon ng mga krimen. Nang araw na yon, ikinuwento ni Shin ang lihim ng pulang linya kay Kang Shona, nag-alala siya sa patuloy na paggamit ni Kang Shona ng salamin, ngunit kumilos ito na parang may susi sa pagbaligtad ng kapalaran. Tumanggi siyang bitawan ang mahiwagang salamin anuman ang mangyari. Isang gabi, nag-message ang guro ng Koreanong panitikan kay Kang Shona, nagsasabing handa na ang pera. Hiniling niya na kunin ito mamaya. Bago makipagkita sa guro, nag-shopping si Kang Shona kasama ang bagong nobyo. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Kim Hae-yoon. Nalaman na noong araw na yon, narinig ni Kim Hae-yoon ang usapan ni Kang Shona at Shin. Kaya nalaman niya ang tungkol sa mga pulang linya. Habang sumusunod, nakita niyang nahulog ang bag ng salamin nang hindi napapansin. Agad itong sinungkit ni Kim Hae-yoon ng patago. Nang isuot ang salamin, nakita ni Kim Hae-yoon ang pulang mundo ng pagnanasa sa paligid. Si Kang Shona, nababahala sa nawala, hininalang ninakaw ito ni Shin. Pagkatapos, nagkunwari si Kang Shona na okay lang at pumunta sa paaralan para makita ang guro ng panitikang Koreano. Nagsumamo ng nakakaawa ang guro kay Kang Shona, may anak siya, at malapit ng manganak ang asawa niya ng pangalawa. Hindi niya kayang mawala ng trabaho. Walang awa si Kang Shona, tumayo lang din ang guro nang binuli siya ni Kim Hae-yoon. Habang nag-aaway sila, may mensahe ang guro mula sa asawa. Nalaman ng asawa niya ang lihim na relasyon niya sa estudyante. Galit na inakusahan ng guro si Kang Shona na nagpadala ng litrato sa asawa niya. Tumakbo si Shin sa paaralan at nakita ang aksidente ni Kang Shona, agad niya itong dinala sa ospital. Di nagtagal, dumating ang tiyuhin niyang si Han Ji-wook sa ospital. Nakita ang nag-aalalang Han Ji-wook, sinabi ni Shin na may kahina-hinalang nangyari. Dahil sa pagkahulog ni Kang Shona, nagkagulo ang paaralan kinabukasan. Wala rin ang guro sa Korean. Nakitang nagbabantay si Han Ji-wook, naisip ni Shin alamin ang totoo. Sa bubong kung saan na-aksidente si Kang Shona, may lumapit na babaeng kaklase. Sang-ayon siya kay Shin at sinabing hindi aksidente ang nangyari. Sabi niya, si Kim Hae-yoon, na nang-aapi kay Kang Shona, ay wala rin sa paaralan. Dumating si Detective Han sa paaralan para mag-imbestiga. Nakita niya ang selfie ng lalaking estudyante sa bag ni Kang Shona, kuha ito noong gabi ng insidente. Ang lalaki ay kaklase ni Kang Shona. Sabi niya, pagkatapos nila mag-photo booth, bigla na lang tumakbo si Kang Shona. Sa CCTV, may napansin si Detective Han na kahina-hinala. Kinuha ni Kim Hyun ang bag ni Kang Shona. Sa sumunod na footage, biglang may salamin si Kim Hyun. Wala nang ibang nakitang makakatulong sa mga sumunod na video. Kahit walang ebidensya, hinala ni Detective Han na pinatay ang pamangkin. Nakipagtalo pa siya sa mga kasamahan tungkol dito. Nakakainis na nakalock pa rin ang cellphone ng pamangkin niya. Sa paaralan, may nag-upload ng litrato ng guro at Kim Hyun sa forum. Nalaman na ng lahat ang tunay na ugali ng guro. Maya-maya, dumating si Detective Han sa bagong crime scene. Ngayon, ang namatay ay guro ng wikang Koreano. Natagpuan ang guro na patay sa isang garahe. May suicide note na naiwan sa kotse. Sabi doon, hiya sa maling relasyon sa estudyante. Ngunit, may kakaiba si Detective Han na naramdaman. Patay na ang guro ng 3 araw pero nasa parking lot. Sa ganitong lugar, di dapat tumagal ng 3 araw bago matuklasan. Hinala ni Detective Han, may pusher sa likod ng mga pangyayari. Kaya binisita niya si Shin para mag-imbestiga. Umaasa siyang makakuha ng karagdagang impormasyon. Tinanong siya kung nakita niya salamin ni Kang Shona, nalito ng husto si Detective Han sa tanong. Ayaw magpaliwanag, sinabi lang hanapin ang salamin. Nangako siyang ihahayag ang lahat ng lihim kapag natagpuan niya ang mga ito. Di nila alam na ang mahiwagang salamin ay nasa mesa ng guro ng English. Nang araw na yon, di inaasahang nakita ni Kim Young-woo ang salamin sa mesa. Nag-usisa siya kay Lee Ju-jin, ang magandang guro, tungkol dito. Kinuha ni Lee Ju-jin ang salamin at mumiti ng halos di halata. Sinabi niya kay Kim Young-woo na bagay sa kanya at hinimok subukan ito. Isinuot ni Kim Jung-woo ang salamin. Bigla, nakakita siya ng mundong puno ng pulang sinulid. Nakita niya ang iba't ibang bilang ng S-line sa ibabaw ng ulo ng mga guro. Biglang dumating si Detective Han para hanapin si Lee Ju-jin. Nagulat si Kim Jung-woo nang makitang may daan-daang pulang sinulid sa ulo ni Han. Ngunit agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng mga pulang sinulid. Pagkatapos ng trabaho, nagsuot siya ng salamin sa bahay ng kapatid para kumain. Nakita niya ang pulang sinulid na nag-ugnay sa ulo ng kapatid at bayaw. Tinanong ng bayaw kung bakit bigla niyang kinansela ang kasal. Sumagot si Kim Jung-woo ng tapat at totoo. Natuklasan niyang hindi tapat ang kanyang nobya. Nang marinig ang hindi tapat, tila nag-alangan ang kapatid niya. Malakas na pinuri ng kanyang bayaw ang desisyon ni Kim Jung-woo. Pagkatapos uminom, sabay silang sumakay ng elevator ng kanyang bayaw. Nagulat siya nang makakita ng pulang sinulid mula sa ulo ng bayaw. Tila ito'y nakakonekta sa isang tirahan sa ika-4 na palapag. Hinala niya ay may kabit ang bayaw, kaya pinindot niya ang ika-4 na palapag. Lihim niyang pinagmasdan ang reaksyon ng kanyang bayaw. Pagbukas ng elevator, nakita niya ang pulang sinulid papunta sa dulo ng pasilyo.
Kinabukasan, nakita niya ang mga lihim na relasyon ng mga guro sa paaralan. Ang mga kasamahang nagkakasalubong pala ay may lihim na ugnayan. Tinanong ni Kim Jong-woo si Lee Ju-jin kung ano nang gagawin niya kung may nahuling ng babae. Ngumiti si Lee Ju-jin, ilalantad ko lahat. Nang gabi, may nakitang maling pakete si Kim Jong-woo sa pinto ng kapatid. Sabi ng kapatid niya, galing daw ito sa kapitbahay sa dulo ng ika-4 na palapag. Madalas daw mali ang address na isinusulat ng pamilyang iyon. Naisip ni Kim Jong-woo ang pulang sinulid ng bayaw, may hinala siyang mali. Dinala niya ang pakete sa bahay sa ika-4 na palapag. Nakita niya ang babaeng nakatira doon na papauwi na. Habang kinukuha ng babae ang pakete, pumunta si Kim Jong-woo sa mga mailbox. Nakita niya roon ang sulat para sa babae sa ika-4 na palapag. Nang malaman ang pangalan ng babae, nawalan na ng tiwala si Kim Jong-woo sa bayaw. Isang gabi, sinundan ng guro ang kanyang bayaw sa isang hotel. Talagang nakikipaghapunan ang bayaw sa babaeng kapitbahay na iyon. Binigyan din niya ito ng mamahaling kwintas. Lihim na tiningnan ni Kim Jong-woo ang numero ng kanilang kwarto. Ang mga pulang sinulid sa hotel ay bumubuo ng mapa ng pagnanasa. Lumapit ang guro sa pinto at hinawakan ng bayaw, matindi siyang tinanong. Nangako ang bayaw na ayusin ang problema matapos siyang mahuli. Nagmakaawa siya kay Kim Jong-woo na huwag sabihin sa asawa niya. Binigyan siya ng guro ng isang gabi pero kinabukasan, di pa rin umuwi. Tinignan ni Kim Jong-woo ang social media ng kapitbahay na kasangkot. Nagulat siya nang makita ang mga larawan ng pagbubuntis nito. Nagalit ng husto ang guro. Bumalik siya sa apartment pero nakakita ng maliit na aksidente sa baba. Ang driver ay ang kanyang kapatid na babae. Malinaw na alam na niya ang tungkol sa pambababae ng asawa. Biglang dumating ang bayaw, mas inaalala ang kabit kaysa asawa. Malakas na sinuntok ni Kim Jong-woo ang kanyang bayaw. Tinawag niya itong walang hiya. Pinatigil ng kanyang kapatid ang kanilang away. Nalaman ni Kim Jong-woo ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang tunay na kabit ay hindi ang kapitbahay, kundi ang kapatid niya, at ang lalaki hindi asawa ng kapatid, kundi ng kapitbahay. Nang mahuli ng guro sa pag-book ng hotel, nagpa siyang wakasan ng lalaki ang relasyon sa kapatid ng guro. Pagkatapos, nang iwan siya ng lalaki, bigla-bigla'y pinili ng kapatid na banggain ang asawa ng lalaki. Patuloy na siniyasat ni Detective Han ang kaso. Sa kwarto ng pamangkin, may natuklasan siyang notebook. Puno ito ng mga guhit ng pulang mundo na nakita sa salamin. Dito, napilitan si Shin na aminin ang katotohanan, nalaman ang tungkol sa mahiwagang mundo ng salamin at pulang sinulid. Tila nag-aalinlangan si Detective Han. Kung totoo, mas hinala ni Detective Han na may kakaiba nang nangyari sa pamangkin niya. Dapat may kaugnayan ito sa mga salamin. Sa paaralan, ang class president ay mukhang mabait at mahinahon ang ugali. Mukhang may gusto siya kay Shin at inimbita sa pool. Tumalon si Shin sa tubig ng pool. Binalaban ng class president ang jacket sa basang katawan niya. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Shin ang matagal nang nawala na init. Sa tabi ng pool, inilabas ng class president ang instant noodles para kay Shin. Hinayaan ni Shin ang kanyang pag-iingat. Sinabi niya sa class president ang lihim tungkol sa pulang sinulid sa kanyang puso. Nagulat siya nang pinaniwalaan siya ng class president. Naisip niyang walang dahilan si Shin na magsinungaling at tinuring pa siyang kakaiba. Pauwi, iniisip ang mga salita ng class president, nakakita si Shin ng pulang sinulid sa ulo niya. Sa ibang lugar, may babaeng suspect na dumating sa istasyon ng pulis. Sa usapan, napansin ng junior officer na dating magkarelasyon si Detective Han at ang babae, pero hindi na nakipag-date si Detective Han kamakailan. Nang tanungin ng junior tungkol dito, imahe ng magandang guro na si Lee Ju-jin na nag-aayos ng buttons ay sumagi sa isip ni Detective Han. Inamin niya ngayon ay usisero na lang siya kay Lee Ju-jin. Sa pagsusuri, hinala ng junior na itinulak ni Kim Hayoon si Kang Seon-ah o kaya ay ginawa ito ng guro ng Koreano. Ngunit kakaiba, bigla na lang nawala si Kim Hayoon nang walang bakas. Samantala, sinabi ng pamilya ng guro ng Koreano na takot ito sa taas. Hindi malamang na itutulak niya ang isang tao mula sa mataas na lugar. Naramdaman ni Detective Han na nabulag siya. Bigla niyang naalala ang sabi ng pamangkin tungkol sa pagpatay ng ina ni Shin sa ama nito. Sa pagsisiyasat, nakita niyang minsan daw inilarawan ni Shin ang pambababae ng ama gamit ang imahinasyong linya noong bata pa. Sa mga litrato, hindi nakatuon sa kamera ang tingin ng batang si Shin. Sa halip, nakatingin siya sa isang kakaibang anggulo. Sa pagsamahin ito sa mga paranormal case file na nakita sa bahay ni Shin, nagsimulang maniwala si Detective Han sa mga sinabi niya. Para maunawaan ang sitwasyon, tinanong ni Detective Han si Shin. Gusto niyang malaman kung may pulang thread din sa ulo ni Kang Seon-ah, hindi direktang sumagot si Shin, pero kumbinsido si Detective Han na mayroon din si Kang Seon-ah. Inisip ni Detective Han kung kanino nakakonekta ang mga pulang thread ni Kang Seon-ah, inamin ni Shin na ang konektado sa thread ni Kang Seon-ah ay hindi kaklase. Nang gabing iyon, may napansin si Shin sa balita. Naaresto ng pulisya ang isang suspect sa random na pagpatay. Nang mahuli, patuloy na tumawa ng malakas ang suspect. Sinabi niyang malinis na raw siya ngayon. Napansin ni Shin na may salamin din ang suspect. Habang may investigasyon, nagtrabaho si Shin part-time sa isang inn. May mga lalaki at babae sa inn na naghahanap ng pagkain at sex araw-araw.
Ang pulang sinulid ng pagnanasa ay laging gusot sa ulunan ng mga taong ito. Nang araw na yon, bumisita ang class president at kaklase sa motel para kay Shin. Sumilip din sila sa maliit na mundong ito na puno ng pagnanasa. Kinagabihan, isang babaeng may rosas na buhok ang dumating sa motel ng mag-isa. Humingi siya ng partikular na silid na matutuluyan. Bagamat nakadisguise, nakilala siya ng kaklase bilang si Kim Mi-seong mula sa admin. Si Kim Mi-seong ay nakasalamin din at nakakakita ng kakaibang mundo ng pulang sinulid. Sa paaralan, lihim na hinangaan ni Kim Mi-seong ang gwapo, ngunit malungkot na guro ng musika. Sa araw na yon, magagandang himig ang nagmula sa silid-aralan ng musika. Lumapit si Kim Mi-seong at kinausap ang guro. Malumanay na tinanong ng lalaki ang tungkol sa mga pangarap ni Kim Mi-seong. Kinilala niya ang potensyal nito. Ang pagkilala ng kanyang crush ay nagpasaya ng lubos kay Kim Mi-seong. Sa salamin, nakita niya ang pulang sinulid na nag-ugnay sa kanya at sa guro. Isang araw, inalis ni Kim Mi-seong ang ordinaryong hitsura at nagsuot ng rosas na peluka. Nakasuot siya ng pulang damit at pumunta sa motel. Muli, pinili niya ang pamilyar na silid. Nag-usyoso si Shin sa pintuan. Nakita niya si Kim Mi-seong na parang nakikipag-usap sa sarili. Dito nalaman ni Shin ang lihim ni Kim Mi-seong. Para maging artista, madalas siyang nagsasanay sa tahimik na silid. Minsan, may nakita siyang kakaibang salamin sa loob. Suot ito, nakita niya ang pulang mundong puno ng sinulid. Dala ng pagnanasa, nag-espiya siya sa kabilang silid. Nakita niya ang mga taong magkakayakap ng malapit. Isang mundo ito ng matinding pagnanasa. Mula noon, naging tagamasid na si Kim Mi-seong. Ngayon, may bagong bisita sa katabing silid. Nakita niyang ang kanyang minamahal na guro sa musika ito. Una, inasam niyang makita pa ang pribadong buhay ng guro. Ngunit dumating ang isang aktres at hinalikan ang guro. Habang nangyayari ito, nagkabit-kabit ang kanilang pulang sinulid. Habang pinagmamasdan ang lahat, si Kim Mi-seong ay nagsiselos ng husto. Pinalawig niya ang kanyang pananatili ng araw na yon. Kinabukasan, nagdala siya ng fire extinguisher at nagdroga ng bote. Nang bumalik ang aktres, pinabagsak siya ni Kim Mi-seong gamit ang extinguisher. Pagkatapos ay hinubad niya ang damit ng babae at isinuot sa sarili. Ginaya niya ng eksakto ang hitsura ng babae. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng guro ng musika sa tabi. Sa gulat ng lalaki, umakyat si Kim Mi-seong sa kama ng guro. Nakaramdam siya ng kawalan at nais mapunan ng lalaki ang kanyang pagnanasa. Inakala lang ng guro na baliw si Kim Mi-seong. Tumayo siya para umalis, ngunit nanghina at bumagsak dahil sa droga. Mabangis na hinalikan ni Kim Mi-seong ang walang malay na guro. Yumakap siya sa lalaking kanyang hinahangaan. Maya-maya'y napansin niya ang dugo sa ulo ng lalaki mula sa pagkahulog. Hindi siya nagising kaya ginawa ni Kim Mi-seong ang kanyang mga pinaglibangan. Pagkatapos nito, ayaw na niyang mabuhay pa. Hindi nagtagal, natagpuan ni Shin ang nakulong na aktres. Nang malaman ang kilos ng baliw, nakita niya ang pagkamatay ng guro at ni Kim Mi-seong. Dumating si Detective Han para mag-imbestiga. Inihayag ni Shin na nakasuot din ng salamin si Kim Mi-seong. Ang Kim Mi-seong na ito'y lubos na kaiba sa dating nakikita sa paaralan. Binalaan ni Shin si Detective Han na mapanganib ang mga salamin. Kahit sino raw ay maaaring mamatay dahil sa mga ito. Sa ospital, tinitigang mabuti ni Detective Han ang pamangkin, desididong mag-imbestiga. Sa motel, natagpuan ni Detective Han ang salamin sa ilalim ng bathtub. Nag-alinlangan pero isinuot niya ito. Nagulat siya nang makitang puno ng pulang sinulid ang kanyang ulo. Lubos nitong binago ang kanyang pananaw. Hindi niya inakala na ang mundong kinabibilangan niya ay napakakomplikado at magulo. Bigla siyang nakatanggap ng ulat, isang babae ang nagsumbong na siya'y inabuso. May 4 na S-line sa ulo nito, ngunit iginiit ng babae na isa lamang ang naging kasintahan niya. Agad na inisip ni Han na nagsisinungaling ito, pero bilang isang detective, kailangan pa rin niyang mag-imbestiga. Doon ay nakita ni Detective Han ang guro ng kanyang pamangkin, si Lee Ju-jin. Nang makita siya nito na nakasalamin, agad na nagkomento si Miss Lee Ju-jin na bagay rin sa kanya ang ganitong hitsura. Pag-alis ni Detective Han, lumingon si Lee Ju-jin, siya rin pala ay nakakakita ng S-lines, kahit walang suot na espesyal na salamin. Nang tinawag ni Detective Han ang suspect, isang lalaking estudyante na diumano'y humawak sa babae, sa interrogation room, mariin itong itinanggi ang anumang relasyon sa dalaga. Binigyang diin niyang palaging siya ang sinusundan nito, at ang pagpapatuloy sa babae ng gabing iyon ay dahil lamang sa kalasingan, wala raw talagang nangyari. Pinagmasdan ni Detective Han ang mga S-line sa kanyang ulo at napansing hindi ito konektado sa batang babae, kaya't lalong tumibay ang hinalang hindi totoo ang sinasabi ng dalaga. Ngunit nang mabanggit ni Shin na wala pang S-line ang babae noong nakaraang linggo, tila nakakapagtaka na biglang may 4 na hiblang lumitaw sa ulo nito ngayon. Kaya naman napag-isip-isip ni Han na may ibang lihim pa sa likod ng kaso. Pumunta si Detective Han at isa pang pulis sa bahay ng binata. Sobrang linis ng bahay, halos walang alikabok. Ayon sa binata, mahilig siya sa kalinisan. Ngunit may napansin si Han sa kumot sa kama, tila kamakailan lang ito napalitan. Sinabi ng binata na itinapon niya ito, na siyang ikinagulat ng mga pulis. Pumunta sina Detective Han sa basurahan at natagpuan nila ang kumot na may bahid ng dugo.
Pagbalik sa himpilan, sinuri ni Han ang CCTV. Bukod sa pagbili ng alak ng binata, nakita rin niya ang pagpasok ng 4 pang lalaki sa bahay. Mas mahalaga pa rito, naitala ng kamera na pagkakalabas ng mga ito, may dagdag na S-line sa kanilang ulo. May matapang na teorya si Han. Samantala, sa paaralan, nakita ni Shin ang kaklase na konektado ang S-line sa 4 pang ibang estudyante. Agad niya itong itinawag kay Detective Han, ngunit napagtanto rin pala ito ni Detective Han. Tinawag niya ang 4 na kabataang lalaki sa istasyon. Mga bagong salta sa lipunan ang mga ito, kaunting banta at pananakot lamang ay agad nilang inamin ang katotohanan. Ang binata, na siyang mastermind, ay naglagay ng droga sa inumin ng babae. Nang mahimatay ito, tinawagan niya ang 4 na kaibigan. Doon, inabuso ng 4 na binata ang dalaga habang ang mastermind na lalaki ay nanonood lamang mula sa sofa. Ipinakita ni Detective Han ang narekobreng pampatulog sa harap ng binata. Sa harap ng matibay na ebidensya, ang naghihintay sa kanila ay ang hatol ng batas. Pagkatapos ng kaso, inihatid ni Detective Han si Shin. Habang nasa sasakyan, tumawag ang nursing home at sinabing may isang babae na kumuha sa ama ni Han. Sa pamamagitan ng surveillance video, nagulat si Detective Han nang matuklasan na ang taong kumuha sa kanyang ama ay si Miss Lee Jujin. Sa sandaling yon, biglang nakatanggap ng text message si Detective Han mula kay Lee Jujin. Kasama sa mensahe ang larawan ng kanyang pamangkin na si Shona. Agad siyang nagtungo sa ospital. Nang makitang ligtas si Shona, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa mga sandaling iyon, napansin niyang ang S-line ni Shona ay biglang kumukonekta palabas ng silid, palapit ng palapit sa pintuan. Kinabahan si Han at itinutok ang baril sa pintuan. Pagbukas ng pinto, laking gulat ni Detective Han nang makita ang sariling ama na pumasok sa loob. Mas lalo siyang nabigla nang makita niyang konektado ang S-line ng kanyang ama kay Shona. Hinawakan niya ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ginawa nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Labis ang sakit na naramdaman ni Detective Han, hindi siya makapaniwala sa katotohanang nasa harapan niya. Samantala, kaarawan ni Shin kinabukasan. Ipinahayag nila ng kanyang kaibigan ang damdamin nila sa isa't isa at sila ay nagsiping. Sa unang pagkakataon, nakita ni Shin ang kanyang S-line na nakakonekta sa kasintahan. Habang pauwi, sinabi ng kasintahan na may bibilhin lamang siya. Habang naghihintay, tiningnan ni Shin ang S-line sa kanyang ulo, ngunit unti-unti itong naglalaho. Bigla niyang narinig ang sigawan. Tumakbo siya at nakita ang kasintahan niyang patay matapos maaksidente sa kalsada. Dito napagtanto ni Shin na siya ay isinumpa na sinumang makakonekta sa kanya ay mamamatay. Agad siyang humingi ng tulong kay Detective Han. Ipinakita niya kay Han ang natanggap na video kung saan dinakip ang kanyang kaibigan. Pinaghinalaan nilang si Lee Jujin ang may kagagawan ng lahat. Nagpasya silang pumunta sa paaralan upang mag-imbestiga. Ngunit pagdating nila roon, napunta sila sa magkaibang lugar. Nakita ni Shin ang kanyang kaibigan at tinulungan ito. Ngunit nang paalis na sila, napagtanto nilang nakakulong sila sa isang walang hanggang loob, tila pinaglalaruan ng multo, at hindi makaalis sa paaralan. Narinig nila ang boses ni Detective Han mula sa itaas. Tumakbo sila papunta sa bubong, pero wala silang nadatnan doon. Samantala, si Detective Han ay napunta sa isang lihim na lugar, puno ng mga panatikong tagasunod ni Lee Jujin. Sa ilalim ng kanyang impluensya, isa sa mga ito, isang babae, ay nagsimulang patayin ang lahat ng taong naging bahagi ng kanyang nakaraan. Ginawa niya ito dahil sinabi ni Lee Jujin na, sa malapit na hinaharap, ang lahat ng lihim ay malalantad, mawawala na ang privacy ng bawat isa. Upang makaiwas, kailangan niyang puksain ang lahat ng may koneksyon sa kanyang nakaraan. Ngayon, handa na siyang putulin ang huling tali ng kanyang kasalanan. Nasaksihan ni Detective Han ng pabagsakin ng babae ang ulo ng isang lalaki. Biglang lumitaw si Miss Lee Jujin, at sa kanyang ulo ay may bilyong S-lines. Mas nakakatakot pa, kaya niyang kontrolin ang paglitaw ng mga ito. Hinila niya ang kanyang puting damit at pinilit si Detective Han na patayin ang sariling ama upang mailigtas si Shona. Nang aatake na si Detective Han, pinigilan siya ni Lee Jujin, siya mismo ang pumatay sa ama ni Han. Nagpaputok si Detective Han, ngunit tulad ni Shin, immortal din si Lee Jujin. Tinanong niya, ano nang itsura ng mundo kapag may salamin? Hindi mo ba nakikitang napakaganda nito? Samantala, sa tunay na mundo, nakikipaglaban si Shin sa isang kaklase. Nabighani rin ang babae, akala niya, kapag napatay si Shin, makikita ng lahat ang mundo ng S-line. Nakataka si Shin at sinira ang salamin gamit ang kanyang paa. Unti-unting bumalik ang katinuan ng babae, ngunit dahil dito, nasugatan siya at dinala ng kanyang dugo sa ibang dimensyon. Nakita ni Shin na iniangat ni Lee Jujin sa air si Detective Han. Nang lumitaw si Shin, bumaling si Lee Jujin sa kanya. Ayon sa kanya, si Shin lamang ang may kakayahang maisakatuparan ang pulang mundo. Pinalibutan ni Lee Jujin si Shin upang patayin ito. Biglang dumating ang ina ni Shin upang iligtas siya. Inamin ng ina na mayroon din siyang espesyal na salamin, ito ang dahilan ng trahedyang pagpatay sa kanyang asawa noon. Kaya't hindi dapat sisihin ni Shin ang sarili sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Sinugod ni Shin si Lee Jujin, pero siya ang nasaksak nito. Lumutang ang dugo ni Shin sa hangin.
Tinipon ito ni Li Jujin sa isang malaking globo, nais niyang ipakita sa buong mundo ang pulang mundo. Gusto niyang makita ng lahat ang S-lines. Sa huli, nagtagumpay siya at naipakita sa buong mundo ang tunay na anyo ng mga S-line. Biglang sinaksak ni Shin si Li Jujin. Ngunit kahit pinatay niya ito, hindi na maibabalik ang mga nangyari. Pagkamatay ni Li Jujin, bumalik si Shin at Detective Han sa tunay na mundo. Namula ang langit. Habang pinagmamasdan ito ng mga tao, biglang lumitaw ang mga S-line sa ulo ng bawat isa. Nagulat ang kaklase ni Shin sa dami ng S-line sa ulo ni Detective Han. Sa langit, di mabilang na S-line ang lumulutang sa ulo ng bawat tao, tulad ng anino na nagmamarka ng dami ng ugnayan nila sa iba. Upang maitago ang mga nabunyag na lihim ng kanilang buhay, ang mga tao ay nagsimulang magsuot ng sunglasses o helmet. Sa wakas, ang mundo ay naging ordinaryo para kay Shin. Kung dati ay siya lamang ang nakakakita, ngayon ay buong mundo ay katulad na niya. Samantala, nagising mula sa koma si Shona at siya lamang ang walang S-line sa ulo. Sinundo siya ng kanyang tiyuhin at tila naging mas maayos na ang kanilang relasyon. Nainis si Shin nang sunduin siya ng tiyuhin, nahihiya pa rin siya dahil tila nagugulat ang mga tao sa dami ng S-line sa ulo nito. Lahat ay tila mapayapa na. Ngunit nang bumisita si Shin sa puntod ng yumaong kasintahan, bigla niyang narinig ang boses ni Li Jujin na tumatawag sa kanya.